Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailanman. Aking may iniibig na mga kapatid, ang buhay ay hindi paligsahan o competition man. Sa mundo. Hindi pinaghahambing kung sino ang matalino sa hindi matalino. Hindi pinaghahambing kung sino ang matapang sa hindi matapang. Kung kaya nga o aking may iniibig na mga kapatid, kung inyong tutunghayan ang santong kasulatan, ang mga panahon, ang mga pangyayari ay walang katiyakan sa buhay ng tao. Subalit ang tao ay nag-uunahan sa kanyang kalagayan. Aking may iniibig na mga kapatid, sa pag-uunahan ay hindi tinitingnan kung ikaw ay matulin o mabagal tumakbo. Sa inyong pag-aaral, hindi tinitingnan kung mabilis kang matuto o hindi o mabagal matuto. Aking may iniibig na mga kapatid. Sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, ang panahon ay hindi ninyo nalalaman kung kailan darating sa isang ako ang pag-aaral. Walang katiyakan o aking may iniibig na mga kapatid kung kaya nga't ang bawat isang, ang payo ng kaitasan, ang kahandaan ay huwag mawala sa inyong pagkatao. Katulad din ng mga hayop sa gubat, hindi nalalaman ng mga ibon kung kailan sila masisilo. At maging kayo mga tao din, hindi na nalalaman kung kailan kayo madadapa sa inyong pagtakbo. Kaya nga, o aking may iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay magpapakatalino at magpapakatalino o aking may iniibig na mga kapatid. At kayo, sa mga sandaling ito, na lagi na nakikinig sa mga kabataan, tanungin ninyo ang mga sariling kakuan kung kailan kayo tumutol sa kalooban ng Diyos. Tanungin ninyo mga sariling kakuan kung nariyan pa rin ang pagtatanong ninyo sa harapan ng dakilang Ama kung bakit ang buhay nito, ang pangyayaring ito ay nagaganap sa inyong mga kalagayan. Aking mga iniibig na mga kapatid. Ang pagtitiis ay kaakibat na ng inyong pagsilang sa mundo. Ang pagsubok ay kakambal na ng inyong pagsilang sa mundo. O aking may iniibig na mga kapatid, anuman ang mga pangyayari sa inyong mga buhay, tanggapin ninyo na mayroong kaluwagan sa inyong mga puso. Sapagkat, kung kayo'y nagpapatotoo sa inyong pananampalataya, kailanman hindi kayo pagabayaan ng dakilang Panginoon.
Ano yung saktong kasulatan? Ang may pakinig ay makinig. Kasi sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, at ang magtatagumpay, ang siyang tatanggap ng mana na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap at ang nagbibigay. Matalimahin ba kayo sa utos ng dakilang Panginoon? Yun ngayon ang hinahanap ng kaitasan sa kanyang mga iniibig na mga anak. Ang mahalaga ang iyong pagtalima sa mga utos ng dakilang Panginoon. Nariyan, ang pagbabago na lagi hinihingi sa tao, magbago ng tao at pagbago ng tao. At narin din ang pagsisisi. Kung kailan magsisisi ang tao, inaantay ng kaitasan ang kaganapan sa buhay ng isang tao. Kaya nga, o aking may iniibig na mga kapatid, laging binabanggit ng kaitasan. Habang kayo'y tumatakbo sa mundong ibabaw, unti-unti ninyong huhubarin ang lumang kasuotan. Habang kayo'y lumalakad sa mundong ibabaw, unti-unti ninyong alisin ang mga kahinaan ng inyong mga laman at magkaroon kayo ng isang matibay at matatag na pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid. Ito ang panahon kung saan ang sanglibutan ay laging nagbibigay ng mga pag-aaral sa tao upang ang tao ay matuto sa kanyang kalagayan. Upang ang tao ay magiging mabuting mamamayan, isang hinahanap ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo o aking may niibig na mga kapatid. Ang pagiging espiritista ay nilamang palamuti ng inyong mga kakuan. Ang pagiging espiritista ay manggagawa kayo, masipag kayong gumagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat natutuwa ang inyong Panginoon kung dinadatan kayong na laging gumagawa sa kanyang ubasan o aking may iniibig na mga kapatid. Katotohanan nga, mahirap ang pagbabago. Sapagkat ang pagbabago ay kaakibat ng pagtitiis. Ang pagbabago ay kaakibat ng bawat isa ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng dakilang Ama sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan o aking mga iniibig na mga kapatid. Mabuti ba kayo o aking mga iniibig na mga kapatid? Huwag dumaan ang panahon sa inyong mga buhay. Lalo pa nga't ang kahingian ng kapaligiran ng aking may iniibig ng mga kapatid ng bawat isa ay huwag magsawang manalangin. Panalangin o aking may iniibig ng mga kapatid sapagkat ito ang pinakasandata ng mga mananampalataya sapagkat ang inyong kahingian ay ang awat kahabagan ng dakilang Ama. Kung meron kayo matatag na pananampalataya at hindi kayo nag-aalinlangan, ay may pagkaloob sa inyong kapaligiran, lalo't higit na sa inyong pamayanan, na ngayon humihingi ng awat kahabagan ng kaitasan. O aking may iniibig na mga kapatid, nawa, kung kayo man naglalakbay sa mundong ibabaw, maging mabuti kayong sisidlan ng dakilang Ama. Maging malinis kayong sisidlan. Anuman ang dumating sa inyong kalagayan, laging nakaunat ang inyong mga palad doon sa mga nangangailangan. Ang liwanag na taglay ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, yan ang liwanag na inyong itatanglaw doon sa mga kaluluwang naroon pa rin sa tinatawag ninyong kadiliman. O aking mga iniibig na mga kapatid, huwag kayong sumuko. Huwag kayong tumalikod, anumang kagipitan, anumang kalungkutan, anumang kahirapan ang dumating sa inyong mga kalagayan. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan. 1 Corinto, Kapitulo 9, 24 hanggang 26. Pakibasa.
Unawain ng aking mainiibig na mga kapatid. Panghawakan niyo ng mahigpit ang pag-asa na ipinangako sa inyo ng dakilang Panginoon. Panghawakan ninyo yung pananampalataya. Kung saan kayo dinala ng inyong pananampalataya. Hindi sa buhay na ito, kundi sa pangako ng kaitasan, dadalhin kayo sa buhay na walang hanggan. Iniwan ko muli sa inyo ang kapayapaang nagbumula sa kaitasan at ang kapayapaang nagbumula sa aking espiritu na walang siyang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam, Pablo, Apostol. Ang pag-ibig at pag-asa na siyang laging pumapatnubay sa bawat isa ng kalakasan ng banal na Espiritu Santo ang maghari nawa sa inyong lahat sa pangalan ng Maestro Jesus, ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig na mga anak, lagi kayong sinusubaybayan ng Panginoon upang kayo'y mamalagi sa kalakasan ng Panginoon. Sapagkat ang bawat isang binibigyan ng pagkakataon upang kayo ay lumakas sa inyong mga buhay. Alam ninyo na ang lahat ng ito, siyang tumutulong sa inyong buhay upang kayo ay mamalagi sa pangalan ng Maestro Jesus na siyang laging nagbibigay sa inyo ng lakas sa araw-araw. Siyang sumusubaybay sa lahat ng inyong pangangailangan upang ibigay sa bawat isa sa inyo at ipagkaloob ang tunay na kapangyarihan ng Panginoon. Lahat kayo ay mga anak ng Diyos. Lahat kayo ay binibigyan ng pagkakataon upang subaybayan sa lahat ng oras, upang kayo ay lumakas sa inyong buhay na walang hanggan. Kayong mga anak na binigyan na ng pagkakataon upang ipalaganap ang salita ng Panginoon, sapagkat yan ang kinakailangan ng bawat isa. Kung paano ninyo hinahanap at tinanggap ang kanyang salita, kayo'y tunay na mga anak ng Diyos. Kayo'y laging binibigyan ng pagkakataon upang kayo'y gabayan sa lahat ng oras. Alam ng Panginoon kung kayo na nga ang tunay na mananampalataya sa kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay laging binibigyan kayo ng lakas upang mamalagi kayo sa buhay na walang hanggan. Nalalaman ninyo ang Panginoon ay laging nagbibigay sa inyo upang kayo'y akayin sa tunay na daan patungo sa kanyang kinaroroonan. Sapagkat napakasarap mga iniibig kong mga anak. Ang dakilang salita ng Panginoon ay sumasa inyo at namamalagi ng tunay na may kadakilaan sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. Naririyan sa inyong mga puso't damdamin ang tunay na kapangyarihan ng Diyos upang inyong hanapin na ang kanyang pangalan ay namamalagi sa inyong mga buhay at hindi kayo pinababayaan, kundi lagi kayong inaalalayan, ginagabayan sa lahat ng oras, sapagkat yan ang kinakailangan upang inyong damahin ng tunay na Panginoon ay sumasa inyo at namamalagi sa araw-araw ninyong buhay. Magpasalamat kayo at
puri sa kanyang pangalan. Dahil naririto kayo't nagkakaisa na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan sa inyong mga puso, damdamin at kalooban upang kamtin ang kanyang pangalan sa araw-araw ninyong buhay. Naway, huwag ninyong pababayaan na ang lahat ng ito'y lagi kayong ginagabayan at magpasalamat kayo't magpuri sa kanyang pangalan sapagkat ang Diyos ay namamalagi sa lahat ng oras sa inyong mga buhay sa araw-araw. Naririyan sa inyong mga puso ang dakilang Panginoon upang purihin kung ano ang ginagawa sa inyong mga buhay. Yan ang tunay na kadakilaan at kadahilanan kung bakit kayo'y naririto sa araw na ito. Naway inyong tunghayan ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa Juan 15, Kapitulo 15, versikulo 16 hanggang 17 pakibasa. Magpuri kayo at magpasalamat sa umagang ito. At kayo'y malakas na pumarito upang humingi ng kapatawaran sa kanyang pangalan, upang kayo ay laging ingatan, gabayan sa lahat ng oras. Sumainyo nawa ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, naway mamalagi sa inyo ang pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Ako, si Apostol Juan Bautista, ay Diyos sa inyong lahat. Pag-ibig at kapayapaan. Ito ay ang aking bitbit at ito ay ang aking pinapamahagi para sa lahat at bawat isang naririto sa mapalad na araw na ito. Mula ngayon at magpakailan pa man. Kayo aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ba ay tunay na buo? Kayo ba ay tunay na ganap? Sa panahong inyong ginamit ng upang sa gayon kayo ay patuloy-tuloy na umikot sa mundong ito, sa sanglibutan, habang kayo ay naglalakbay sa inyong bawat naging desisyon, sa inyong bawat naisip, sa inyong bawat galaw. Inyong masasabi ba bilang anak ng Diyos o bilang tao nga na kayo ay buo, na kayo ay ganap, na kayo ay isang espiritu, o kayo ay iisang nilalang lamang. Sapagkat sa panahon na inyong ginugol dito sa lupa, ay ilang beses at ilang panahon na nga ba kayo nag-isip na huwag kong gawin iyan, na iyan ay makasalanan, na iyan ay marumi, ngunit ginawa pa rin. Ilang beses yun ang habang naisip na huwag kong sasabihin iyan, ngunit inyong naisabi pa rin. Ilang beses kayo gumawa ng kasalanan, kasalanang inyong kinikilala bilang marumi, ngunit nagawa pa rin ng dahil sa inyong sariling kahinaan. Sapagkat tunay, sa panahon na inyong ginamit dito sa lupa, mayroong malalim na pagkabiyak na nangyari sa inyong mga sarili, sa loob ng inyong kalooban, puso at pag-iisip. At nang dahil rito, kayo ay nagkaroon ng kahinaan, nahiwalay ang inyong nais sa inyong ginagawa. Nahiwalay ang nais at pagdaing ng inyong espiritu mula sa inyong mga puso, mula sa inyong bawat kilos, sapagkat ang hindi nagkilala ng kanilang espiritu, sila ay kalahati lamang bilang isang nilalang. Sila ba'y sapat ng upang sa gayon maligtas? Sila ba'y sapat
nang upang sa gayon kumuha ng kamay ng ating dakilang Ama patungo sa kaitaasan? Oo, sapagkat ang lahat ng nahati ang pagkilala sa kanilang sarili, sila din ay liligtas. Lahat ng mahina, sila din ay liligtas. Sa kanila ay tuturo ang daan. Kung sila ay kukuha ng kamay ng dakilang Ama, noon pa nakaabot. Kung kayo man ay bumitaw at kung kayo man ay bumalik, hindi ibabawi ng ating dakilang Ama ang kanyang pag-ibig para sa lahat at bawat isa sa kanyang mga anak, sapagkat kinikilala niya ang lahat. Kinikilala niya ang nagpapatakbo sa inyong mga kalooban, sa inyong mga puso at kaisipan, at nang dahil rito, kayo ay naaabutan ng kanyang awa, at kayo ay naaabutan ng pagkakataon ng upang sa gayon magbangon muli sa isang bagong umaga at nang upang sa gayon maging isang bagong nilalang sa harapan ng dakilang Ama. At sa harapan pa ng dakilang Ama, kayo ay handa gumawa ng kabutihan, sapagkat sa kabutihan mayroong pag-aaral. Ngunit sa pag-aaral mayroong pagtitiis. Ang siyang nag-aaral ayon sa Espiritu, ang siyang naghahanap ng katotohanan ng mundong ito at ang mundo ng kaitaasan ay tunay o aking mga iniibig ng mga kapatid, magtitiis, at sila ay hindi mga gagalak ng ayon sa laman. Hindi kayo makakahanap ng kasayahan ayon sa laman, sa inyong pag-aaral ayon sa Espiritu. Ang mundong ito ay hindi magbibigay ng pagpapala sa mga taong iiwan ito. Ngunit tunay sinasabi ko sa inyo, ang siyang bulag ay masaya. Ang bulag ay masaya sapagkat hindi nila nakikita ang mundong ito na marumi. Hindi nila nakikita ang putik sa kanilang mga paa. Hindi nila makikita kung paano ang kanilang mga tahanan ay nasusunog, kung paano ang kanilang mga sarili ay nabubulok. Sila ay masaya sapagkat sila ay walang alam. At tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ako ay nagtatanong sa lahat at bawat isa para sa inyong mga sarili, ayon sa inyong pagkaunawa, sa inyong mga ninanais, ang landas ba ang paghahakbang patungo sa iisang katotohanan na tinuturo ng Ama? Ito ba ay sapat? At ito ba ay ang inyong gustong ihabol, pagsikapin? Sapagkat tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, kinakailangan ninyo maghain. Ngunit sa paghain na ito, mayroong kapalit. Kapalit na hindi ninyo mahanap sa mundong ito, kundi ang tunay, lubos, at tahimik na kapayapaan. Kapayapaan sapagkat kayo'y mayroon ng pag-intindi. Kapayapaan sapagkat kayo na hindi na muling magdadaing katulad ng isang sanggol para sa Ama, sapagkat kayo na'y naturuan ng upang sa gayon kayo ay makaalaga ng inyong mga sarili. Kayo ay tinuturuan ng Ama. Kayo ay pinapakitaan niya ng lahat ng matatamis niyang mga salita, nang upang sa gayon kayo ay maging katulad niya, nang upang sa gayon kayo ay makilala niya bilang isang banal, ganap, at buong alagad na kayang gawin ng kahit anumang sa kanyang inuutos. Kahit anumang kinakailangan niyang gawin, sapagkat kinikilala niya na ang nais ng Ama, higit pa sa lahat, ay ang dapat niyang sundan. Kinikilala niyo nga ba ito? Ang nais ng Ama? Ito ba ay binibigyan ninyo ng kahalagaan ng higit pa sa inyong sariling nais? Ngunit tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ito'y aking sinasabi sa inyo
na gawin ninyong isa ang inyong mga hangarin. Gawin ninyong isa ang inyong pagnanais sa mga hangarin at nais ng Ama, nang upang sa gayon wala kayong makitang iba kundi ang kanyang sarili. Pananaw sa lahat, pananaw sa kapwa, pananaw sa mundo, pananaw sa kapayapaan, pananaw sa pag-ibig, pananaw sa lahat ng bagay, sapagkat sa panahong ang inyong mga nakikita ay katulad sa kanyang nakikita, maunawaan ninyo ang lahat. Maunawaan ninyo bakit kayo ay niligtas kahit kayo ay makasalanan, kahit kayo ay marumi. Bakit nabigyan ng pagkakataon ng lahat? Bakit kinakailangan ng Ama na ang lahat ng kanyang anak at nilikha ay mabalik sa kanyang kaharian ng malinis? Lahat ng mga ito ay inyong maunawaan. At lahat ng mga ito ay kinakailangan ninyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, makita sa isang bagong pananaw, hindi ayon sa tao, hindi lamang ayon sa Espiritu, ngunit ayon nga sa kung paano din nakikita ito ng ating dakilang Ama. Kunin ninyo ang lahat ng kanyang naituturo. Kunin ninyo ang bawat banal. Kunin ninyo ang lahat. Kung kayo man ay maglakad sa mundong ito, ay tunay bigay ninyo ang inyong puso sa Kanya. Siya ang mag-iingat dito at tunay walang pahamak na may idadala sa inyo. Na kung kayo man ay maharap ng hamon, tunay hindi kayo mapapahamak. Kung inyong mga laman man ay masugatan, kung kayo man ay magutom, kung kayo man ay magtiis ayon sa lupang ito, tunay, hindi kayo mapapahamak. Sapagkat kinikilala nyo nga ba ng lubusan ng kadamitang inyong tinatawag na katawang laman bilang isang tunay na bahagi ng inyong mga pagkatao, tunay na bahagi ng inyong pagiging ako. Sapagkat kung hindi ay ibibigay ninyo ang lahat, ibibigay ninyo ang bawat segundo para sa Ama. Ngunit nang dahil sa paghahalaga ninyo sa laman ninyo, ay hindi nyo ito may gagawa. At kayo ay pinapatawad pa rin ng ating dakilang Ama sa inyong mga kahinaan, sapagkat mula sa inyong kahinaan kayo ay magtiwala na kayo ay bibigyan ng lakas ng ating dakilang Ama. Kayo ay magmahal sa Kanya. Iiwan ninyo ang inyong pananampalataya ninyo sa Kanya. At naway makakita kayo ng kaliwanagan sa bawat tanawin na inyong tatahak ng aking mga iniibig. Sapagkat kung paano ninyo nakikita ang mundong ito at ang mundong ibabaw ay ang siyang sumasalamin sa kalaliman ng kadiliman sa inyong mga kalooban, puso at kaisipan. At dito ko kayo iniiwan sa mapalad na araw na ito, o aking mga iniibig na mga kapatid. At sa muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ay ang aking iniiwan para sa lahat at bawat isang naririto. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral at sa isang katotohanan. Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang bahaging handog sa inyo ng dakilang Amang nasa kaitaasan mula ngayon at magpakailan paman. Sa kabuhayan ng lahat at bawat isa na sa inyo'y ipinagkaloob ng dakilang Amang nasa kaitaasan. Tunay aking mga iniibig, patuloy at paunti-unti ninyong inaayon ang inyong mga pamumuhay sa hangarin ng dakilang Panginoon na sundin ng lahat at bawat isa. Ngunit subalit, nang dahil sa paghatak sa inyo ng sanglibutan, nang dahil nga sa inyong pagmahal sa bahagi ng lupang ito na inyong tinitirahan,
at nang dahil nga sa pagsunod ninyo sa inyong mga pagnanais ay tunay aking mga iniibig. Hindi nga ninyo mabitawan at maiwan ang bahagi ng sanglibutan rito sa lupa na tunay nga sa bahagi ng inyong mga pag-aaral sa panahon nga na tunay kayo ay lumalapit sa dakilang Panginoon ay patuloy nga ninyong nadadala ang bahagi ng lupa at tunay ito ay nagiging tukso sa aking mga iniibig. Ito ay nagiging hamon sa inyong mga pag-aaral, subalit ito ay nagbibigay sa inyo ng kadumihan. Ito nga ay nagbibigay sa inyo ng kaguluhan, nang sa gayon nga tunay aking mga iniibig, hindi ninyo maganap ang inyong mga tungkulin. Subalit aking mga iniibig, ang lahat at bawat isa ay patuloy na nananampalataya sa dakilang Panginoon. Katotohanang aking sasabihin sa aking mga iniibig na ang bawat mag-aaral ng dakilang Panginoon, ang bawat kanyang mga kasangkapan, ang bawat kanyang mga anak ay tunay ngang kanyang tinuturuan. Ang bawat kanyang mga mag-aaral ay tunay ngang maraming kaalaman ng ayon sa Espiritu, ng ayon sa bahagi na ibinaba ng kaitaasan. Kaya't aking mga iniibig, maniwala kayo sa inyong mga sarili, maniwala kayo sa inyong mga espiritu, lalong-lalo nang maniwala kayo at manampalataya sa dakilang Panginoon. Sapagat tunay ang dakilang Panginoon ay nagtitiwala sa lahat at bawat isa na tunay ngang walang tukso na magbibigay sa inyo ng hamon. Walang tukso na magbibigay sa inyo ng kadahilanan nang sa gayon kayo ay tumigil sa inyong mga pag-aaral. Kaya't aking mga iniibig, panindigan ninyo ang landasin na inyong sinimulan ng lakarin sa harapan ng dakilang Panginoon. Panindigan ninyo at ipagpatuloy ninyo ang tungkuling inyong tinanggap sa amang nanggagaling sa kaitaasan. Sapagat tunay ang bawat mga mag-aaral ng dakilang Panginoon sa loob ng kanyang pag-aaral, sa loob at mga naniniwala sa kanyang bahagi ay tunay ngang kanyang patuloy na ginagabayan. Tunay na kanyang iniibig at tunay kanyang binibigyan ng kaliwanagan nang sa gayon inyong makita ang karapat-dapat para sa inyong mga sarili. Nang sa gayon inyong makita aking mga iniibig kung ano nga ba ang karapat-dapat na landasin na inyong tahakin. Ang landasin nga ba na tungo sa dakilang Panginoon o ang landasin na tunay patuloy lamang na magbibigay ng hamon sa aking mga iniibig? Tunay aking mga iniibig sa inyong mga pagpapatuloy, kayo ay mapapalad, sapagkat ibinahagi sa inyo, ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon ng isang tungkulin. Ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon ng iba't ibang mga karunungan na tunay magiging gabay ng aking mga iniibig kong mga kapatid tungo sa amang nasa kaitaasan. Kaya't aking mga iniibig, sa bawat panahon na sa inyo inilalahad ng dakilang Panginoon, ay tunay nga ninyong ibalik ang panahon na sa inyo inilahad ng dakilang Panginoon. Inyong ibalik sa dakilang Panginoon ang kanyang hinihiling sa lahat at bawat isa, ang kanyang ninanais na makita sa bawat kanyang mga mag-aaral na pumasok sa kanyang paaralan. Ngunit aking mga iniibig, ano nga ba ang siyang bagay ni ito na tunay nais na sa inyo'y makita ng dakilang Panginoon? Tunay nga na ang nais na makita ng amang nasa kaitaasan sa lahat at bawat isa ay ang pagsisikap ninyo sa bawat kaorasan. Ang pagtsatsaga ng aking mga iniibig na tunay ngang hindi kayo mabibigyan ng kadahilanan na hindi mag-aral ng dahil lamang sa hamon na sa inyo ibinabato ng sanglibutan. Na tunay aking mga iniibig, ninanais na sa inyo'y makita ng dakilang Panginoon na ang bawat karunungan, ang bawat kanyang biyaya na ibinahagi sa inyo ay tunay na pauunlad ng lahat at bawat isa. Sapagat aking mga iniibig, inyong ang isipin ano na nga ba kayo rito sa lupa kung tunay wala ang dakilang Panginoon. Ano na nga ba ang mangyayari sa inyo
nasaan na nga ba ang pagtitiwala sa inyo ng dakilang Panginoon kung tunay hindi ninyo magagampanan ang inyong mga bahagi? Kung tunay hindi ninyo mapapagtagumpayan ang bahaging sa inyo'y inilahad ng kaitaasan. Aking mga iniibig, sa pagpapatuloy ng lahat at bawat isa, naisip nyo na nga ba kung ano ang nais ninyong mapagtagumpayan? Naisip na nga ba ninyo kung ano ang tunay na kabuluhan ng pagtatagumpay ng isang laman at ng tunay isang espiritu? Aking mga iniibig, tunay nga ninyong naisin na masunod ninyo sa bawat kaorasan ang kautusan ng dakilang Panginoon, ang kanyang mga hangarin para sa lahat at bawat isa. Sapagat tunay aking mga iniibig, ang bawat mag-aaral na nasa loob ng paaralan ng dakilang Panginoon ay tinuturuan nga na sumunod sa isang ama lamang. Nang sa gayon aking mga iniibig, hindi kayo tumulad sa mga tupang nawawala sa kanilang mga landasin. Nang sa gayon aking mga iniibig, hindi kayo tumulad sa mga musmos na walang kaalaman sa pag-aaral. Kaya't sa bawat panahon na sa inyo ibinibigay ng dakilang Panginoon, tunay nga ninyo itong gamitin nang sa gayon ang bahagi ng kaitaasan, ang bahagi ng ayon sa Espiritu ay maibahagi ninyo sa inyong mga kapatid na tunay, hindi pa nga nakikilala ng lubusan ang dakilang Panginoon. Aking mga iniibig, tunay sa inyo na ibinigay ng dakilang Panginoon ang inyong mga kabuhayan, nang sa gayon ito nga ay inyong iayon sa bahagi ng Espiritu. Sa inyo na nga ibinigay ng dakilang Panginoon ng bawat karunungan, ang bawat layunin na kanyang taglay-taglay at ang tunay bawat bahagi na taglay-taglay ng kaitaasan. Kaya't aking mga iniibig, ano pa nga ba ang inyong ginagawa rito sa lupa? Bakit pa nga ba ninyo pinapananatili ang inyong mga kaisipan, ang inyong mga puso sa inyong mga pagnanais lamang? Bakit pa nga ba ninyo pinapananatili ang inyong mga puso sa bahagi ng sanglibutan? Tunay aking mga iniibig, ito ay hindi karapat-dapat sa dakilang Panginoon. Hindi karapat-dapat sa dakilang Panginoon ang bawat mag-aaral na tunay may pagmamahal at tunay na kahawak pa sa bahagi ng sanglibutan. Kaya't aking mga iniibig, magsikap ang lahat at bawat isa ng sa gayon, lubusan ninyong malinis ang inyong mga sarili. Magsikap ang lahat at bawat isang aking mga iniibig, nang sa gayon nga tunay ninyong malakaran ng malinis ang inyong mga puso, ang landasin na sa inyo itinuro at ibinaba ng amang nasa kaitaasan. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo nais na maibaba at maibahagi ng amang nasa kaitaasan. Ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, Arkanghel Miguel Paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailan. Aking mga iniibig kong mga kapatid, ang lahat at bawat isa ay tunay na mapapalad, sapagkat sa mapalad na araw na ito, patuloy nga kayong nagsisipag-aral. Patuloy na ipinagkakaloob ng bawat kabatlayaan. Ang siyang mga makabuluhang salita na nagmumula nga sa kaitaasan. Tunay nga na kayo ay pinarito dito sa sanglibutan na ito upang sa gayon ang bawat tungkulin na siyang ibinaba ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa ay inyong ang matupad. At upang sa gayon maunawaan ninyong mga mag-aaral na dakilang Panginoon
ang bawat pag-aaral na kanyang ipinagkakaloob, sapagkat sa inyong paglalakbay nga ay tunay nga ninyong mararanasan ang bawat pag-aaral. Tunay ninyong makikita at madarama kung ano nga ba ang tinatawag na pag-aaral. Kaya't dito natututo ang inyong mga sariling ako. Dito nagkakaroon ng kaunlaran ng inyong mga espiritu na sa bawat pag-aaral na inyong ibinibigay sa dakilang Panginoon, ang inyong mga espiritu ay patuloy na nagkakaroon ng kaunlaran sapagkat kayo nga ay nagpapatuloy. At ito nga ang siyang ninanais ng dakilang Panginoon, na kayo ay magpatuloy sa pag-aaral. Ito nga ang siyang patuloy na sinasabi ng lahat at bawat isa. Sapagkat katotohanan niya, ito ang siyang nararapat ninyong tuparin. Nararapat ninyong gawin mga iniibig kong mga kapatid. Sapagkat ano nga ba ang isang ako? Kung wala ang pag-aaral ng dakilang Panginoon. Sino nga ba kayo mga iniibig kong mga kapatid? Kung kayo ay hindi nananampalataya sa dakilang Panginoon, mananatili na nga lamang ba kayo na bahagi ng sanlibutan na ito, na patuloy na naghahanap ng kasiyahan, patuloy na naghahanap ng kapayapaan, ngunit sa bawat pagpapatuloy niya, ay patuloy pa rin itong nabibigo. Mga iniibig kong mga kapatid, maging matatag ang lahat at bawat isa, na kung kayo nga ay magsisipaglakad sa landas ng dakilang Panginoon, na kung kayo nga ay magsisipaglakad dito sa sanlibutan na ito, inaasahan ng lahat at bawat isa ay magiging matatag, na kung ano man ang bahagi ng sanlibutan na ito, na siyang ibigay sa lahat at bawat isa, ay mananatili pa rin ang inyong pananampalataya. Mananatili pa rin kayong nag-aaral sa bawat panahon na ipagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, naway sa mapalad na araw na ito ang lahat at bawat isa'y makinig. At sa pakikinig nga na ito, inyong unawain ang bawat pag-aaral na siyang ipinagkakaloob sa inyo. Sapagkat ang bawat pag-aaral na nagmumula nga sa kaitaasan na inihahandog sa lahat at bawat isa ay tatawagin ng isang biyaya. Sapagkat ang biyayang ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon ay hindi lamang naaayon sa sanglibutan, kundi pati na rin sa pag-aaral ninyong mga iniibig kong mga kapatid. Dito nga ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon ang siyang tinatawag na kabiyayaan. Kaya't kung kayo ay patuloy na naghihintay, kayo ay patuloy nagnanais ng biyaya na nagmumula sa kaitaasan, na inyong ang ninanais na mapaunlad ang inyong pamumuhay, na magkaroon ng masaganang pamumuhay dito sa sanlibutan na ito. Mga iniibig kong mga kapatid, nawa iayon ninyo ang mga pagnanais ninyo sa inyong mga pag-aaral, sapagkat ito ang siyang patuloy na tinuturo sa lahat at bawat isa. Ito ang patuloy na nagbibigay kalakasan sa lahat at bawat isa. Nanaway kayo nga mga iniibig kong mga kapatid, magkaroon kayo ng kalakasan sa bawat pag-aaral, magkaroon kayo ng kapayapaan at kaginhawaan
sa mga panahon na kayo ay nakikinig at patuloy na nagsisipag-aral sa paaralan ng dakilang Panginoon. At ang lahat at bawat isa nga ay tunay na tinawag ng dakilang Panginoon upang sa gayon ang inyong mga espiritu ay muling magkaroon ng kaunlaran. Naway, mga iniibig kong mga kapatid, hindi lamang ninyo mapaunlad ang inyong mga sariling ako, ngunit sa inyong pag-aaral ay mapaunlad din ninyo ang inyong mga espiritu, sapagkat ito ang siyang handog ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Ito ang siyang nagbigay sa inyo ng pagkakataon upang sa gayon kayo ay makapag-aral nga sa paturuan ng dakilang Panginoon. Naway manampalataya kayo, naway ang tiwala niyo sa dakilang Panginoon ay hindi nga mawala, at kayo ay tatawagin ng isang mag-aaral ng dakilang Panginoon. Sapagkat katotohanan na kayo ay patuloy pa rin nag-aaral, na kung inyo ngang sabihin na kayo ay maalam na sa pag-aaral ng dakilang Panginoon, ngunit sa harapan niya, kayo pa rin ay tulad sa mga bata. Ang inyong mga kaalaman ay tulad pa rin sa mga bata, na siyang kinakailangan pa ng kaunlaran, na siyang kinakailangan pa nga ng karanasan. Kaya't mga iniibig kong mga kapatid, kayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng kaitaasan na siyang mag-aral, sapagkat sa inyong pag-aaral, naroroon ang karanasan na siyang hinahanap ng inyong mga sarili, ng inyong mga espiritu, upang sa gayon hindi lamang kayo natututo, hindi lamang gumagana ang inyong mga kaalaman, ngunit kayo nga, mga iniibig kong mga kapatid, ay nakikita ninyo, nadarama ninyo ang bawat pag-aaral na siyang ibinababangas sa inyo. Kaya't kayo ay nag-aaral sa paturuan ng dakilang Panginoon. Patuloy nga kayong pinagkalooban ng dakilang Panginoon ng siyang talento, na naway ito'y inyong gamitin, naway ito'y inyong pagbungahin pa, mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat kung ang inyong mga kakayahan nga ay inyong mapagbunga, ito'y inyong magagamit sa inyong mga pag-aaral. At sa pamamagitan nga din ito, kayo'y makababahagi ng pag-aaral at kapayapaan sa inyong mga kapatid. Sapagkat ang kakayahan ng lahat at bawat isa ay tunay na biyaya na nagmumula sa kaitaas. Naway ang kakayahan na ito ay hindi maging 100 upang sa gayon manaig sa inyo ang kayabangan. Ngunit naway ang kakayahan na ito ay maging 100 upang sa gayon kayo nga ay magkaroon ng mas matibay na pananampalataya sa dakilang Panginoon. At tunay na kayo'y makabahagi ng mga pag-aaral na nagmumula nga sa kaitaasan. At dito nga ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang mapalad na pag-aaral nito. Naway kayo ay patuloy na makinig
at sa pakikinig nga na ito. Inyo ngang isabuhay ang bawat karunungan na inyo ngang nauunawang mga iniibig ko mga kapatid. At dito ko nga kayo sa mapalad na araw ito. Muli, ako, ang inyong kapatid, sa iisang pag-aaral. Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan. Saan nga baga dadalhin ang bawat pag-unawa ng isang nilalang sa salita ng dakilang Panginoon? Na sa kanyang pamumuhay sa sanglibutang ito'y marami ding aral na kanyang natututunan. At sa bahaging yaon, ay nagkakaroon siya ng pagtatalong sira sapagkat ang kanyang puso't isipan ay hindi pa handang tanggapin ang kagustuhan ng dakilang Panginoon. Nalalaman niya kung anong nararapat tuklasin, ngunit bumabalik doon sa bahagi kung saan ang kanyang puso ay nakakaramdam ng kasiyahan. Pagdakoy, ang bahagi ng Espiritu ang nagbibigay sa kanya ng tanikala. Ngunit hindi yaon ang pag-aaral sa dakilang Ama aking mga iniibig. Kung hindi bagkus ang kalayaan na kanyang ipinagkakaloob, ay ang bawat isa ay makalas sa ganitong paniniwala at gawain at manatili sa kung ano ang kabutihan sa harapan ng dakilang Panginoon. Kalayaan upang tukdin ang naisin ng dakilang Ama. Kalayaan upang maging kabahagi ng dakilang Panginoon sa kanyang layuning magpalaganap ng kapayapaan at kabanalan sa lahat. Sapagkat kung anuman ang nakikita ng tao sa sanglibutang ito'y piring, mga bahaging nagdudulot sa kanya upang huwag siyang makaganap sa kanyang tungkulin sa dakilang Ama. Ngunit, kung papalayain ninyo ang inyong mga sarili sa tawag ng sanglibutan, ay inyong makikita na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magtatangi sa bawat isa at magdadala sa Kanya sa tunay na kaluwalhatian at karunungan. Kaya't aking mga inibig na mga kapatid, naway ang inyong pagparito'y kaparaanan upang anumang bahaging nagbubulid sa inyo sa sanglibutang ito ay magawa ninyo ng may kalakasan na bitawan. At ang inyong mga sarili ay may pagkaloob ninyo ng buo sa harapan ng dakilang Panginoon na kayo'y gaganap ng walang pag-aalinlangan sa inyong mga puso, na kayo'y maghahandog ng inyong mga espiritong daladala ang liwanag at butil ng karunungan na nariyan na mula pa ng dakong una na naghihintay lamang upang inyong payabungin sa inyong mga sarili. Kung minsan kayo'y naliko, kayo'y manumbalik
sa daan patungo sa dakilang Panginoon. Sapagkat walang higit na magtuturo sa inyo sa tamang daan at gagabay sa inyong mga espiritu, kung hindi ang salita ng dakilang Panginoon, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kaluwalhatian. Kaya't aking mga iniibig na mga kapatid, kung mayroon mang kayong kinakailangang pagyabungin sa inyong mga pagkatao, ito ang bahaging makalangit, ang bahagi ng Espiritu, ang bahagi ng dakilang Panginoon na nasa inyo mula pa ng dakong una, na matutunan ninyong panghawakan at mapanatili sa inyong kaisipan at sa inyong mga puso, higit sa inyong mga paggawa, na makita ang Diyos sa anumang bahagi ng inyong pagkilos. Tanging ang kanyang kabuuan ang makapagbibigay ng liwanag sa inyo at ganoon din sa inyong kapaligiran. At bago ako magpaalam, ay buksan sa sulat ni Santiago. Santiago 3, 5 hanggang 8. Isang paalala, aking mga inibig, na ang bahagi ng kasangkapin ng inyong mga sarili ay pag-ingatan. Sapagkat gaano man ang kalayang ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Diyos na gumawa ng mabuti, ngunit kung isang maliit ng sangkapin ng inyong pagkatao'y hinahayaan ninyong madumihan, ang inyong mga puso din ang mahihirapan upang tanggapin ang salita ng dakilang Panginoon. Kaya't sikapin ng bawat isa na anumang bahaging kumikilos sa inyong mga kabuuan ay isa ang tugtugin. Ang tugtugin ng kaitaasan, ang kanyang kaluwalhatian, at ang kanyang kapayapaan. Muli, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y mamalagi ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan, Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, tunay na ang buhay dito sa sandaigdigan ay masalimuot. Maraming balakid, marami ang mga pag-aaral na kung inyong titignan, ito ay paulit-ulit na nagaganap sa buhay ng isang mag-aaral. Na kung ano ang ginagawa ng isang mag-aaral sa kapanahunan, ay tunay nga niyang binabaka ang anumang aralin na dumarating sa kanyang buhay dito sa sandaigdigan. Na ang kanyang nakasanayan na buhay ay lagi nang dumudoon sa pag-aaral na naaayon sa laman. Ano nga ba ang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Nasa anong kaparaanan nararapat mabuhay ang isang tunay
nananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang buhay nga ng isang tao, kung inyong maalaala, ito isang pahiram lamang kung bakit upang nang sa gayon, inyong may pagpatuloy ang inyong ipinangako sa dakilang Panginoon, na kayo'y magpapatuloy ng inyong pag-aaral, na kayo'y naparito upang nang sa gayon, ang inyong tungkulin ay inyong magampanan. Kung ang inyong ninanais ay ang tungkulin ninyo ayon sa laman, ang kaitaasan ay tunay ngang nagagalak sa lahat at bawat isa. Sapagkat ang bawat isa nga ay kinakikitaan ng isang pag-aaral na kanyang natatagpusan ang kanyang aralin sa sanlibutang ito. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang isang mag-aral ay lagi ngang dumudoon sa kapanahunan na kung saan ang kanyang kapaligiran ay tunay ngang maunlad. Ang kanyang mga nakikita ay tunay ngang nakasisilaw sa kanyang mga mata. Maraming mga bagay na dumarating sa buhay ng isang tao na kung ito'y dadamahin ng isang mag-aaral, tunay nga niyang malilimutan ang kanyang ipinangako sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito nga ba ang ninanais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa? Kayo na naparirito, ang inyong bagang mga pag-aaral ay lagi na lang naaayon sa paglakad sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na inaaralan ng kaitaasan, ang kanyang ninanais sa lahat at bawat isa ay ang para sa inyong mga espiritu na kung saan ito'y nananatiling nananahimik sa inyong mga pagkatao at kung anumang pag-aaral na inyong nilalakad dito sa sanlibutan ay tunay ngang hindi nararapat upang magising ang nananahimik na espiritu na yan. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pagparito, ang inyong pagtakbo, ang inyong pag-aaral dito sa sandaigdigan ay tunay ngang nararapat din naman sa dakilang Panginoon. Subalit, isang pag-aaral na ninanais ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa ay ang inyo namang pagkalinga, ang inyong pagkaunawa ayon sa pag-aaral ng medyuminidad. Sapagkat ito ang nararapat sa lahat at bawat isa. Malibang mapasok ng isang mag-aaral, ang pag-aaral na ito, ang pintuan na lagi na nakabukas sa lahat at bawat isa, ay tunay nga ninyong hindi mabibigyan ng karampatang paggawa ang para sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito masusubukan ang isang mag-aaral kung siya nga ay totoong nagbibigay ng kanyang kabuuan sa kanyang pag-aaral. Kung siya nga ay nananatili sa kabila ng mga pag-aaral na dumarating
sa kanyang buhay. Kaakibat ng mga pag-aaral na naayon sa laman. Dito, may papakita ng isang mag-aaral kung tunay nga niyang hindi binabahiran ang kanyang pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon ng mga bagay ayon sa laman. Ito nga ay isang paggabay sa isang mag-aaral na kung saan kayo ay pipinuhin upang nang sa gayon kayo rin naman ay makaparoon sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, katotohanan ngang ang bawat isa sa inyo ay pinili, sapagkat sa pagpili ng kaitaasan, kailanman siya hindi magkakamali. Sa pagpili ng kaitaasan, ang bawat isa ay totoong nagbibigay ng kanyang sarili sa dakilang Panginoon. Subalit, mga iniibig na mga kapatid, kung ang isang usapin ay naaayon sa Espiritu, tunay na nararapat lamang na maipagkalob natin sa dakilang Panginoon ang ayon sa ating mga espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, kung inaangkin ng isang mag-aaral na siya'y sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon, talastasin niya sa kanyang sarili na ang bawat isa ay nararapat lamang gumawa, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Unti-unting natututunan ng aking minamahal na mga kapatid ang mga bagay-bagay na kung saan ito'y inihahandog ng isang mag-aaral sa dakilang Panginoon. Subalit, bilang isang mananampalataya ng dakilang Panginoon, sapat ang mga bagay na inyong ginagawa ng inyong pagpapakabuti, ng inyong mga gawang mabuti sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, kayo nga na napabulusok dito sa sandaigdigan, inyo rin namang bigyan ang inyong mga sarili ng tunay na pakikipag-aral ayon sa Espiritu. Sapagkat ang bawat isa ay nalalaman ng kaitaasan na nag-aalala sa kanyang katayuan. Mga iniibig na mga kapatid, anumang pag-aaral sa inyong harapan, ay tunay nga ninyong laksan ng inyong loob na may pagkaloob ang inyong sarili ng may kabuuan. Sapagkat ang sinumang nahihiya, nag-aalangan sa paggawa ayon sa harapan ng dakilang kalooban, ayon sa naisin ng dakilang Panginoon, ay tunay ngang mahuhuli sa pag-aaral. Marami na ang aralin ang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Marami ng panahon, pagkakataon, ang sa inyo inilatag, ang sa inyo ipinagkaloob ng dakilang Panginoon. Marami ng mga pag-aaral na kung saan ang bawat isa'y nagkakaroon ng mga kagulumihanan. Subalit, ang kaitaasan ay tunay ngang laging gumagabay sa lahat at bawat isa na ang liwanag na siyang nararapat sa mga mag-aaral na nagsusumikap ay tunay nga itong bumababa sa bawat isa sa inyo. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong pagpapatuloy ay sapat
sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, inyong maunawaan na ang kasapatang yan ay hindi yan nararapat sa mga panahong kayo'y nag-uupisang nakikipag-aral, sapagkat ang mga natututo ay tunay ngang hinahanapan pa ng higit ng paggawa ng dakilang Panginoon. Huwag nga kayong masapat sa buhay na kung saan kayo ay nananagana sa laman, maging sa espiritual na buhay, sapagkat ang ating pag-aaral ayon sa dakilang Panginoon ay sumusulong. Ito ay hindi nananatili, bagkus ito ay nagpapatuloy at ito ay walang katapusang pag-aaral hanggang ang isang mag-aaral ay matuto, magkaroon ng tunay ng biyaya na nanggagaling sa itaas, sa kaitaasan upang inyong maipagkaloob sa lahat ng mga nangangailangan. Mga iniibig na mga kapatid, katotohanan ngang ang bawat isa ay nagkakaroon ng kanyang pagsisikap sa kanyang sarili. Naway ang pagsisikap na yan ay maging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Maraming mga tiisin, maraming mga balakid ang darating sa buhay ng isang mag-aaral na totoong sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Ang inyong pagtupad ng inyong mga tungkulin, ito na ngang inaasahan sa lahat at bawat isa upang nang sa gayon, ang pananatili ng kapayapaan sa bawat isa ay tunay ngang magkaroon din naman ng kabahagi at naibahagi sa mga nangangailangan. Mga iniibig na mga kapatid, itong pag-aaral na sa inyo ipinagkakaloob ay laging ngang binibigkas ng bawat talaytayan, sapagkat bibihira sa isang mag-aaral na bagamat ito'y kanyang naririnig katotohanang pag dumarating ang isang pag-aaral o ugali ng isang tao sa kanyang buhay, tunay nga siyang humihinto at siya hindi nagpapatuloy. Sapagkat ang pagpapatuloy nga ay tunay ngang magiging isang katagumpayan ng isang mag-aaral. Ang bawat isa na nagiging isang o inaaring isang mag-aaral ng dakilang Panginoon ay tunay ngang nararapat lumakad kung ano ang nilakaran at ginamparan ng Panginoong Jesus. Dito ko kayo iiwan sa mapalad na kaorasang ito. Naway, ang tunay na aralin at pag-aaral at salita ng Diyos ang siyang maunawaan ng aking mga minamahal na mga kapatid na laging ang pumaparito nang sa gayon hindi masayang ang inyong panahon sa mga bagay na inyong nakikita dito sa sanlibutan. Muli, ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang laging ang maghari sa lahat at bawat isa.
mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa paturuan ng diwa, Apostol Pablo. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, naway ang kagalakan ng dakilang Panginoon ay tunay na malubos sa bawat pagsisikap na inyong ibibigay upang yaong katuwaan ng inyong mga espiritu'y tunay magkaroon ng kahustuhan. Ito ang bahagi ng pag-aaral ng bawat isa na kanyang hihingin mula sa inyong mga panalangin. Ang biyaya ng dakilang Panginoon na siyang gagabay sa bawat isa. Ano nga ang langit upang ang bagay na ito ay di pagkaloob sa bawat isa. Subalit ang paggawa ng aking mga iniibig na mga kapatid, ito rin naman ang isang bahaging kinakailangang maipakita ng bawat isa. Upang sa bawat paggawa niyan ay kanyang mapatotohanan at mapagtibay sa kanyang buhay ang totoong Diyos na kanyang tinatawagan. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, kayo ay tinawag sa bakuran ng dakilang Panginoon upang ang sinumang nangawawaglit ay pamaroon sa kanyang pagsakop. Upang ang bawat isa na nangangailangan ng kanyang tulong, ito ay kanyang matanggap. Kung kaya nga't kung kayo na nga'y naririto na sa paaralan, sa bakuran ng dakilang Panginoon, ipakita nyo ang isang pasasalamat mula sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pagsunod. Ito ang bahaging kinakailangang gawin at ihandog ng bawat isa. Sapagkat sino man ay kinakailangang magkaroon ng katiyagaan na sa pamamagitan ng kanyang gawa, ito ang kanyang magpakilala kung tunay na ang kanyang pag-ibig ay tunay na nangingibabaw higit sa lahat. Mga iniibig na mga kapatid, marami na ngang pag-aaral ang sa inyo'y ibinigay at katotohanan. Hindi iisa o makalawa ang kasiglahang idinulot ito sa inyong mga puso, sa inyong mga diwa. Na anupat ang pag-asa ay laging dumarating sa panahon ng kalungkutan, ng paghihinagpis, at naririto patuloy ang pagkakataon na siyang bumubuhay sa bawat isa upang tunay na masunod niya ang kalooban ng dakilang Panginoon. At sa kapanahunang yang kayo ang makapagpapatotoo sa inyong mga sarili kung tunay nga na ang biyaya ay dumating sa inyo sa pamamagitan din naman ng tunay na paggawa na inyong inihandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo ay tinuturuang tunay na mag-isang matalinong mag-aaral. Gayon din sa bawat niyong paggawa
ay tinuturuan kayo upang inyong maihandog ang tunay na pinakamainam at tunay na katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Sapagkat kinakailangang batahin ng bawat isa ang bahagi ng kanyang alaala sa sanglibutang ito, upang ang bahagi ng Espiritu na siyang tunay na hinahanap ng dakilang Panginoon na inyong magawa at inyong maunawaan, maisabuhay. Ito ang inyong maihandog sa kanyang harapan. Ang Panginoon ba'y nangangailangan ng paghahandog mula sa inyo? O ang paghahandog ding bayan ay bumabalik sa bawat isa, sapagkat tulad ng nabanggit, ang paggawa ay nasa tao, subalit ang awa ay nasa Panginoon. Paano bumababa ang awa na yan, mga iniibig na mga kapatid? Kung ang pagsisisi ay di nagkakaroon ng katotohanan sa inyong mga buhay, ang pagsisisi ay hindi binabanggit ng mga salita, ni dumadaloy sa kaisipan, sapagkat kinakailangang maisagawa ng aking mga iniibig na mga kapatid mula sa kanyang puso ang mga bagay na mabuti at matuwid sa harapan ng dakilang Panginoon, na lagi na'y kaakibat ang pag-ibig sa bawat niyang paghakbang, sa bawat niyang paggawa, sa bawat niyang pagsunod. Subalit kung ang pag-ibig na yan na ibinubunsod ng kaitaasan ay di nyo nauunawaan, anong uri ng pag-ibig kaya ang inyong inilalaki sa bawat niyong paggawa? Mga iniibig na mga kapatid, kayo'y tinuturuan upang maging marunong sa lahat ng bagay, upang kayo man ay di mga ligaw, bagamat kayo'y naroon sa paralan ng dakilang Panginoon, subalit kung hindi nyo tuluyang bubuksan ang inyong buong kabuuan, katotohanan, mahihirapan kayong maintindihan ang tunay na pag-aaral na isinisiwalat ng katotohanan na ibinibigay ng dakilang Panginoon. Kaya nga't mga iniibig na mga kapatid, ang pagiging maamo at pagpapahinuhod sa harapan ng dakilang Panginoon ay ang pagsuko ng inyong buong sarili, upang yaong kapayapaan na lagi nang hinahanap ng bawat isa, ito ang una na sa Kanya ay manatili, sapagkat kung ang kapayapaan ay naroon din naman ang kainahunan sa lahat ng bagay. Kung kaya nga't ang bahaging yan ay kinakailangan din naman yung matutunan, sapagkat kayo'y laging nangungusap sa dakilang Panginoon. Hindi bagat ito ang lagi niyong ninanasa na ang Panginoon ay makinig sa bawat panalangin ng inyong mga sarili. Subalit ang pagsamo na yan, mga iniibig na mga kapatid, kinakailangan nyo rin tumahimik ang inyong mga espiritu nang upang sa gayon ang bahagi ng kanyang salita ay dumaloy sa inyong buong kabuuan. Ang Panginoon ay dibingi sa lahat ng pangangailangan ng mga tao, sapagkat kanyang nalalaman ang mula sa nakaraan, sa kasalukuyan, lalo higit sa darating na kapanahunan. Kaya't sino ang nangangailangan na sambitin ang kanyang pangangailangan sa dakilang Panginoon? Sapagkat ang kinakailangan mga iniibig na mga kapatid ay yung tunay na pagsunod sa alituntunin at mga utos ng dakilang Panginoon. Kaya't hanggang di mangyayari ang bagay na ito sa inyo, mga iniibig na mga kapatid, anong ang uri ng panalangin ang lagi niyong isinasambit sa kanyang harapan?
Ito pa rin baga yung mga bagay na lagi na lamang patungkol sa kahapisan, sa karamdaman, sa kalungkutan, at sa pagtitiis, mga iniibig na mga kapatid. Sino mang nagtitiis sa pangalan ng dakilang Panginoon, katotohanan, ang kanyang espiritu'y tumatanggap ng tunay na kasiglahan at katuwaan. Ito ang kaibahan ng bahagi ng pagtitiis na siyang tinitiis ng tao sa sanglibutang ito. Na bagamat siya'y binibigyan ng maraming pagtitis narito, ay hindi niya mabitawan. Ito ang bahagi na sa inyo'y itinuturo nang upang sa gayon, kayo na nangagtitiis ay kinakailangan magtiis ng makatuwiran sa kanyang harapan. At ang pagtitiis na yan, mga iniibig na mga kapatid, ay yung paglilinis ng inyong mga sarili nang upang sa gayon ang tunay na kapayapaan ang siyang manatili sa inyo. Ito ang kaibahan ng biyaya na ibinibigay ng kaitaasan, ang tunay na katuwaan ng Espiritu, ang siyang nagaganap sa bawat isa kung ito ay inyong mapapagtagumpayan. Kaya't hanggang dito ako. At muli ang pag-aaral na ito naway makapagbigay linaw sa bawat isa na ang pag-ibig ng dakilang Panginoon at ang kapayapaan ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailanpaman. Tunay nga na ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay walang hanggan. Kaya nga, mapapalad ang mga sumusunod ayon sa salita ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay nga, mabubuksan ang bawat isa sa tunay na layunin ng pag-ibig. At ito ay kanilang maunawaan nang upang nang sa ganoon mapalawak ang bawat pag-aaral. Mga iniibig kong mga kapatid, anong dahilan ng bawat mag-aaral? Nasa kanyang pagpasok sa patruan ay mayroon pang kadahilanan. Di ba't sa iyong pagtanggap sa dakilang Panginoon ay buo na ang iyong loob upang ihanda ang iyong sarili sa isang pag-aaral. Narito ang mga pag-aaral na laging binababa sa bawat isa upang nang sa ganon ay hindi maligaw na landas ang bawat isa. Sapagkat ang kaitaasan, tunay nga, ay naging maagap sa kanilang mga pagtulong upang nang sa ganon na ang bawat mag-aaral ay hindi nga makalimot sa kanilang mga gawain. Marami ang pag-aaral. Ngunit ano ang nagbibigay ng kadahilanan sa bawat isa? Di ba't ang tunay na pananampalataya ng isang ako, kung bigay niya ang kanyang buong puso, kaluluwa, tunay nga, hindi siya magkukulang sa anumang bagay, kung hindi pupunan ng kaitaasan, sapagkat nakikita ang kanyang kasipagan at ang totoong pagganap
sa kanyang mga tungkulin. Mga iniibig kong mga kapatid, ang biyaya ng dakilang Panginoon ay mahalaga sa bawat kaluluwa. Ito ang magbibigay ng kaluwagan sa bawat pamumuhay. Ito magpapalaya sa kanya. Magbibigay ng kapayapaan sa buhay. Kaya nga, ano ang kadahilanan? Ano ang pagtatalo sa iyong sarili upang nang sa ganun ikaw ay mangikat? Mga iniibig kong mga kapatid, magsikap ang bawat isa sa kanyang pag-aaral. Sapagkat tunay nga, ang pag-aaral ay buhay na patungo sa walang hanggan. Na ito ang kinakailangan ng isang kaluluwa upang nang sa ganoon ang anumang bigat na nasa kanya ay hindi siya madaig kung hindi bagkus mapalis ang anumang bagay na magiging sagabal sa mga nakaraang panahon. Sa kasalukuyan na mag-aaral, sikapin ng tapang at ang lakas ng loob upang nang sa ganon, maipagtanggol mo ang salita ng dakilang Panginoon sa iyong pagkatao. Sapagkat ito ang tunay na buhay. Ito ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Mga inibig ko mga kapatid, nalalaman ng bawat isa na kung siya'y naanampalataya, tunay nga, mayroong kaligtasan. At ang buhay na yan ay tunay nga na nadugtungan upang nang sa ganon, magpatuloy ang gawaing kabanalan. Marami ang nagsisikap, ngunit marami rin ang nadadaig. Sapagkat tunay nga, marami ang sa kanila'y kakulangan ay gustong punan sa pamagitan ng material na bagay. Ngunit kung iyong naunawan ang dakilang Panginoon, ang siyang kayamanan, ang dakilang Panginoon na nagbubusog sa bawat nagugutom. Kaya't ano ang pag-aalinlangan ng isang ako? Upang nang sa ganoon, mahati ang isang pananampalataya sa buhay, kaluluwa. Mga iniibig kong mga kapatid, masdan niyo ang marami sa inyong paligid na balisa, ngunit mayaman sa material na bagay, ngunit nandyan ang dukha, ngunit nandoon lagi sa palatintigan ng dakilang Panginoon na nagsisikap makaahon sa pamamagitan ng pag-aaral sa Espiritu. Makikita mo ang kanyang kapayapaan, hindi lamang sa kanyang anyong panlabas, kung hindi sa kanyang kalooban, sapagkat ang dakilang Panginoon ay sumasa kanya. Mga iniibig kong mga kapatid, ang tunay na pananampalataya o nananampalataya sa dakilang Panginoon ay hindi nga nagkukulang at hindi niya sinasabi na siya ay nagugutom, kung hindi bagkus siya ay malaya sa kanyang kalagayan. Sapagkat tunay nga na ang kanyang pag-aaral ay sa kanya'y isinasapuso at isinasagawa sa pamamagitan ng buhay na ibinigay sa kanya. O nandoon na nga ang mga masalimuot sa kapaligiran. Ngunit bilang isang mag-aral ng dakilang Panginoon, iisipin mo sa iyong sarili na ikaw ba ay maapektuhan ng mga bagay na yan. Sapagkat ang Panginoon, nung siya ay nabubuhay sa lupa, tunay nga, siya ay payapa, panatag, malayang naghahayag ng salita ng dakilang Panginoon,
at nagbibigay ng anumang mula sa kaitaasan upang ito ay bahagi sa mga may karamdaman. Nang sa ganun, na ang bawat kaluluwang makaunawa, tunay nga na hindi na muli pang magutom. At ito ay nagpapatuloy. Kayo na bilang mag-aaral na malapit sa dakilang Panginoon, ipagpatuloy nyo ang inyong mga gawain. Hindi lamang sa pamamagitan na kayo ay nananampalataya, kung hindi binubuhay nyo ang inyong pananampalataya sa dakilang Panginoon na tulad sa isang batong buhay. Mga iniibig kong mga kapatid, ang lahat ay kinakailangan ninyong gawin para sa Panginoon, sapagkat siya ang buhay, siya ang kaligtasan. Kaya bawat mananampalataya ay magsikap na umangat sa pag-aaral. Huwag niyong sabihin na sapat na ang inyong mga nagawa. Kung hindi, abutin niyo pa ng karapat-dapat na sa inyo'y binigay ng dakilang Panginoon, sapagkat malawak ang pag-aaral. Ang kabanalan ay isang buhay na binigay ng dakilang Panginoon. Tunay nga na napakalawak at ito ang buhay na dapat talukin ng bawat isa nang upang nagsaganon. Kayo na bilang mag-aaral ay tunay nga makabahagi ng pagkain mula sa kaitaasan. Nang sa ganon, bawat kaluluwa ay gumigising sa pamamagitan ng salita ng dakilang Panginoon. Na ang titik na yan ay magbigay buhay sa bawat isa. Makaunawa sa pamamagitan ng Espiritu na natatanaw ang isang liwanag na mula sa kaitaasan. Tunay na ito'y lagi nagpapamalas, ngunit kung hindi mo rin tatanggapin, ano ang kahalagahan sa iyong buhay? Mga iniibig ko mga kapatid, mahalaga ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Bigyan ng panahon ang bawat pag-aaral sa Espiritu, sapagkat tunay nga, walang ibang makikinabang kung hindi ang pinagkalooban ng dakilang Panginoon. Na kung paano sa bawat pagsisikap, tunay nga may nakalaan ang kaitaasan. Muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam.